What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagbabagang balita. Dahil sa ginawang kabalustugan ng dalawang magkapatid na Tulfo na sina Rafi at Edrich Tulfo, nadadamay pati itong si Ben Tulfo na matinong tao mga kababayan. Paano ba naman kasi? Tunay nga naman na naglilingkod lamang ng tama itong si Sir Ben Tulfo sa kanyang grounds, no? Ngunit nadadamay ito sa kabalustagan na ginagawa nitong dalawang kapatid niya na sina Edrich at Rafi. Na ang issue nga na itong si Edrich Tulfo nalaman na hindi Filipino citizen di umano at itong si Rafi Tulfo na inaasahan ng taong bayan na buong akala kapag naupo ito sa pagkasenador magiging matapang siya sa pagsugpo ng kawalang hiyaan sa gobyerno. Ngunit napatahimik ito nung malaman ang kaugnayan ng smuggling dito sa pamilyang Marcos. Naku naman po, nawala ng bayag mga kababayan. Kung kaya naman laking galit nitong si Ben Tulfo na ngayon nadadamay ang kanyang pangalan dito sa kanyang dalawang kapatid. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang say nitong si Mr. Ben, sana mag-research di umano tayo, no? At huwag siyang idamay sa kabalbalan na ginawa ng kanyang dalawang kapatid. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ha? Hindi na nga, ewan ko ba bakit, sa dami-dami ng news, ito namang media na to, ang dami-dami pwedeng ibalita, ang ganda. Ito hindi man lang nila ibinabalita yung sagot ng mga senatoriable ni Pangulong Duterte doon sa issue ng suka. Kasi sinagot, di ba, alam naman natin na nagbigay ng husga itong si Marcos ito sa mga PDP senatable, di ba? Mga senators ng PDP, di ba? Nagbigay siya ng bashing, ika nga. Tapos sumagot ito mga taga PDP senators, di ba? Sinagot nila, hindi na importante yung suka-suka na yan, kesyo bakit ba lahat naman kami matalagang galing sa IRA pero naging abogado, naging PNP chief, naging general, as in nandun sino ba nagbenta ng suka doon? Sige nga, I mean, sino ba ang masasabi nating doon lang na stuck na lang sa pagbebenta ng suka? Wala. Lahat sila, mula sa pagbebenta ng suka, paggawa ng suka, umasenso buhay, naging abogado, award-winning. Lahat na andun na. Si Pastor Kibuloy, hindi lang bumili ng suka, nagbebenta ng suka. Meron sariling production, may sariling mga negosyo. Lahat nandun na. Tama, mali. O bakit sasabihin parang nautusan lang bumili suka, tas pero alam mo, may na-insulto doon. May na-insulto. Yung mismong senador niya ang na-insulto. Yung senador niya na-insulto kasi pambihira. Sabihan ba naman na nagbebenta ng suka? Sabi, mas mukha pa ako nagbibenta ng suka kaysa dun sa kalaban. Kaya hindi tama ang magkaroon ng negative campaigning. Hindi siya para sa bayan. Pagka nagbigay ng negative campaigning, nagalit tuloy, di ba? Gago! Anyway, sana napanood natin itong mga ganitong video. Sana kasi alam mo, iba na naman ang takbo ng mga mainstream media ngayon. Talagang ididikdik nila si Pangulong Duterte. Alam nila kasi si Pangulong Duterte, pag nagbitaw, kontrobersyal. Di ba? Alam naman po natin yan. Noong pa lang ng eleksyon, kontrobersyal na po siya. Kaya nga ito, mga kababayan, huwag kayo mag-alala. Kasi ngayon pa lang, umiiwas-iwas na yung mga senador nitong senador ni Marcos. Mantakin mo after nung banat ni Marcos sa PDP, nag-press con itong mga senador na ito. As in, hinihiwalay nila, nilalayo nila yung sarili nila kay Marcos. Mukhang siya kahit sila nilalaglag na nila si Marcos para bagang sinasabi nila, yung sinasabi ni Marcos, sa kanya lang yun. Iba yung sinasabi namin. May balita nga ako doon sa isang venue, dyan yung nagpunta ngayon, hindi lahat nagpunta na. Meron daw isang event na parang press con, itong mga senators ni Marcos, iilan na lang daw ang nagpunta. Tapos meron pang isa doon, nagsosolo na lang daw ng lakad. Nagkaroon ng parang what they call this, yung motorcade. Nag-motorcade, mag-isa. Pwede naman niya isama yung mga kasama niya kung talagang united sila, kung talagang nagtutulungan sila, pero hindi, mag-isa na lang daw nag-motorcade. Hindi ko alam kung umiiwas, sumasariling lakad, o baka naman para talaga
Kasi humihina na sila. Yung iba nag-e-effort, yung iba hindi. Kasi ilan lang naman talaga ang malakas diyan, yung talaga masasabi mo posible talaga makapasok dahil sa name recall. Importante kasi sa Pilipinas yan, mga kababayan, yung name recall. Importante yan. Kaya lang wag po natin sanang isipin yung name recall. Kasi halimbawa, ito 'di ba, yung tulad ng mga Tulfo, 'di ba? Sabi nga, ito narinig ko, ang ganda ng sinabi ni Ben Tulfo, sabi niya, 3 kaming Tulfo, pero nag-iisa ang bitag. Which is true naman. Alam nyo, ako, sa pagkakilala ko ho, ilang beses ko na nakasama at nakausap po yan si Sir Ben Tulfo, ibang-iba ho talaga siya. Ang layo niya doon sa mga kapatid niya. Yung kapatid niya, nakasama ko rin ho. Baka akala ninyo. Kasi, dati, di ba, may commercial pa nga ho ang Mocha Girls. Kasama ho si Raffy Tulfo, yung robust. Nakasama ko po. At ito hong si Sir Erwin, nakasama ko din yan. Hindi naman nakasama, pero nakilala rin ho natin yan nung panahon na nag-PCO si Mocha, yung PCOO. No? So, nakikita ho din natin yan. Alam mo natin ang mga takbot karakas nito mga to. Pero ibang-iba ho talaga si Bitag. Si Bitag Ben Tulfo. Maniwala kayo sa akin, ibang-iba humaman to. Ilang beses ko na nakasama to noon, ilang beses ko na nakausap to. Ang layo niya sa kapatid niya. Pagdating sa utak, wow. Malalim na tao to, sobrang lalim. Pagdating mo sa prinsipyo, mas malalim pa. Bakit kanyo? Kasi, yung utak, lahat, marami naman dyan, may utak eh. Yeah? Pero yung utak niya, na-a-apply niya at pinaninindigan niya. Prinsipyo-wise, grabe ho. Kaya nga, ngayon, hindi ho yan nagsasalita dahil gusto niya lumayo doon sa mga kapatid niya. Gusto niyang, kasi iba yung kapatid niya eh. Sabi ko naman sa inyo, kaya nga, sana mga kababayan, ako, inihiling ko lang sa inyo, wag naman mo tayo maging mababaw. Hindi porket kapatid, lahat yan sa amin masama. Hindi, kung ganun po pala tayo, anong pinagkaiba natin sa mga tangang tanso? Yung mga Ang pulpul lang naman talaga dyan itong si Raffy at itong si Erich, no? Na mantakin nyo yun, mga kababayan. Inaasahan natin na itong si Raffy Tulfo na once na mahalal to sa pagiging senador, magiging matapang ito sa pagsugpo ng anomalya sa loob ng gobyerno. Pero anong nangyari, mga kababayan? Nawala na parang bula itong si Raffy. Nung nalaman niya na ang nasa likod ng kalakaran ng smuggling walang iba kundi si Liza Tambabongit. Sa programa lamang niya makikitaan ng galing, pero sa mismong pagiging senador, wala tayong maasahan sa kanya. Pero itong si Mr. Ben Tulfo, mga kababayan, totoo nga na ibang-ibang utak dito sa dalawang kapatid niya na sina Erich at Raffy. tangang tanso, ganyan mag-isip eh. Yung mga tangang tanso, paano sila mag-isip? Name recall. Paano sila mag-isip? Kung sino sikat, kung sino hindi sikat. Dapat, hindi tayo ganyan. Hindi ko nga kayo sinasabi na, ibig mo ba sabihin, dapat mag-Ben Tulfo na kami. Hindi ho. Mag-research kayo. Tingnan ninyo kung ano ang nagawa nitong mama na to. Correct. Tulad din po yan ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, marami ho sa inyo, tumaas din ng kilay. And eventually, nakilala ninyo. Dahil sa mga vloggers na nagkikwento, lalong-lalo na po sa Bananteros, di ba? Nakilala ninyo kung gaano kaganda at naayos ang kanilang community. Ako, sinasabi ko na rin ho sa inyo, do your research with Ben Tulfo. Si Ben Bitag Tulfo, talaga nga namang pag yan tumulong, hindi yan yung tulad ng kapatid niya. Pasensya na ha. Yung tulad ng kapatid niya, pagka trending, yun lang ang tinutulungan, di ba? Pagka sikat, yun lang ang tinutulungan. Ito hindi ho ito bumabase sa sikat. Ito is silent worker, ika nga. Ang kanyang ginagawa, yung talagang tinutulungan niya mga nasa baba. Yun ang gustong-gusto ko. Kaya, ako pag tinira nyo yung tao na yun because he is just a Tulfo, para nyo na rin sinabing, tinitira nyo yung mga taong tinutulungan niya. Kasi marami ho talaga itong natulong. Alam mo, ito one of my description with Ben Tulfo, yan ang matapang na Bongo. Si Bongo kasi tahimik eh. Hindi siya yung lumalaban na Pero pagdating sa trabaho, no question asked. Talagang sobrang sipag ni Senator Bongo. Sagad sa buto ang niyan. Hindi ho yan nag-absent. Sobrang nagtatrabaho ho yan. Grabe ho magtrabaho yan. At meron po akong nakikitang katulad din niya magtrabaho, si Ben Tulfo. Yung si Ben Bitag Tulfo. Ganyan magtrabaho yan, ganyan kasipag yan. At hindi yan katulad nung, pasensya na po, hindi po yan katulad nung kapatid niya na ayuda ng ayuda. Hindi yung kapatid niya na pagsikat, yun lang ang tutulungan. Yan po talagang nasa ground. Yung talagang mababa, yun ang tinutulungan. Yun ang kanilang pinoproteksyonan. Akin lang po yun. Kaya sana, wag po tayong maging immature. Di ba? Tulfo yan, Tulfo. Hindi, bahala kayo. Basta ako, I'm saying, do not believe me.
Do your own research. Kayo ang mag-research. Tingnan nyo yung tao. Not because tulpo lang siya. Tingnan nyo yung tao. Kasi wala akong pakialam sa mga tulpo. Wala akong pakialam. Pakialam ko sa kanila. Diba? Kaya lang kasi ako, pag nakakita ako ng gusto kong tulungan, dahil may nagagawa, tutulungan ko. Kahit anong kulay pa niyan, halimbawa, si Busita. Di ba? Marami rin nagagalit sa inyo kay Busita. Ako nakita ko, tumutulong din eh. Ako walang biroan, may nakita akong pagtulong sa kanya. Although meron akong disagreement in some areas ng kanyang katulad dun sa pagdikit niya dun sa walang kwenta niyang party list, di ba? Pero pagdating sa pagtulong sa mga rider, masasabi kong iba itong maman to. Kaya yung open ako sa mga ganun eh. Kasi meron pa tayong 3 slot eh. Siyam lang yung PDP. Meron pa tayong 3 slot. Sino yun? Don't tell me, bablankoin nyo. Huwag nyo bablanko yun. Baka mayari kayo. Shade ng iba yan. Yung 3 slot na yun, mag-research lamang tayo. Huwag tayo yung, hindi, ayoko to. Ano tayo, tanso? Hindi. Eto mga kababayan, makinig kayo. Nabudol na nga kayo nun eh. Ang dami sa inyo nabudol kasi hindi nag-research. Marami sa inyo ang nabudol dahil ang anong ginawa ninyo? Sumunod lang ako kay VP Sara Duterte. Sige. Ano na ito? Isarado natin to, usapin na ito. Sumunod kayo kay VP Sara Duterte. So kasalanan ni VP Sara Duterte, sumunod kayo? Hindi. Kasalanan ninyo kaya kayo sumunod. Dapat nag-research muna kayo. Ay, boboto ko ba ito? Kasi, ano talaga? Hindi eh. Basta lang kayo sumunod. Kayo ba mga kababayan, ngayong siyam lamang ang senador na inendorso ni Tatay Digong? Sinong 3 pang humahabol na senador ang napupusuan ninyo? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section nang ma-share nyo sa iba ang inyong pananaw. At isulat nyo na rin ang rason kung bakit nyo iboboto ang karagdagang 3 pang ito, no? Ibig ba sabihin nun, you are less Duterte because hindi nyo sinunod si VP Sara Duterte? No! I disagree. Why? Bakit kami banateros? Hindi namin sinunod si VP Sara Duterte. But we are a defender of Duterte until now. Pati kay VP Sara Duterte. Hindi kasi ganun ang usapin eh. Huwag sana tayo maging tanga-tangahan, bobo-bobohan tulad ng mga tanso. This time, nabudol na nga kayo noong 2022 because not researching and just following. This time, can you do something about it? Mag-research naman tayo. Mag-ano naman tayo, open naman natin yung utak natin. Tingnan talaga natin kung sino ba'y makakabuti at makakagumawa na. Ito nga, ulitin ko eh. Simple lang ba siyan? Yung mga nangangako, nagawa na ba niya yung pangako niya? Ano na nagawa niyan? Kung yan ay private o public servant, ano nagawa niyan? I-research nyo. Huwag lang kayo dumepende sa mga vloggers. Kasi yung mga ibang vlogger, may mga ibang motibo yan eh. Kayo mismo mag-research. Di ba? At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan, ingat and God bless.